Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan lang po natin itong si Diwata Pares Overload at ang kanyang mga pinagdaanan nung siya ay nagsisimula pa lang hanggang sa ito naging popular na, especially sa social media. So ano ba itong mga pinagdaanan ni Diwata Pares Overload bago niya na narating yung yung kasikatan niya ngayon? Kasi alam naman natin nagsimula talaga si Diwata sa pagiging ambulant Paris vendor lang, kumbaga maliit na pwesto lang talaga na hanggang sa lumaki ng lumaki ito at umabot sa punto na parang pakiramdam niya na ginigipit siya kasi pakiramdam niya siya lang lagi daw yung tinatarget ng mga clearing operation. So bago natin simulan yung topic na yan, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala namang bumbayad dyan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan na po natin ito. Patok sa masa ang kilalang Pares Overload ni Deo Balbuena o mas kilala sa tawag na Diwata. Sa halagang 100 pesos kasi, makakatikim ka na ng pares, unlimited soup, kanin at may kasama pang soft drinks. Sa pinipilahang pares. Alam nyo, yung presyo ni Diwata na 100 pesos na sulit na yon para sa mga ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na sa mga delivery rider, mga riders natin, mga nagmumotor. Kasi ako, naranasan ko rin na maging delivery rider. So, mas pabor sa amin yung mga ganyang klaseng pagkain na mura na, mabubusog ka pa. Kasi minsan, lalo na kung gutom ka, di mo na iisipin kung masarap o hindi yung pagkain eh. Pero kung presyong ang titingnan mo is sulit naman, pwede pwede na pagtiyagaan. Pero dito, sa nangyayari dito kay Diwata, is okay daw yung lasa, panalong panalo raw. So, kaya yung mga kumakain sa kanya, is sulit na sulit yung 100 pesos dahil mura na, masarap pa raw. So, diyan nagsimula kung bakit pumatok yung Pares Overload ni Diwata. Sa ni Diwata, ilang beses na rin siyang muntikang mapasara at lumipat ng pwesto dahil sa kawalan ng permit mula sa Pasay LGU. Mabuti na lang, binigyan si Diwata ng 2 buwang palugit ng Pasay LGU para asikasuhin ang nasabing permit. Yan kasi yung pinaka naging concern dyan ni Diwata. Yung una niya na napapansin na parang siya lang lagi yung tinatarget ng clearing operation. Bakit daw yung ibang nagtitinda hindi naman daw tinatarget ng clearing operation, which is siguro dahil mas marami nang kumakain sa kanya kaya feeling niya pinagkakaisahan siya or ginigipit siya. Pero ganito lang naman yung pinaka-logic niyan. Siyempre nasa kalsada siya nakapwesto. Kapag maraming kumakain, siyempre andyan yung marami na magpaparada. So nagkakaroon na kasi ng obstruction. So siya talaga yung mapapansin ng mga LGU ng Pasay. Unlike doon sa mga maliliit na ibang parisan din na hindi ganun karami yung kumakain. So siyempre, konti lang yung nakapark na sasakyan or motor. So hindi sila masyado mapapansin. Kung pwede silang pagbigyan na kung nakapwesto lang naman 2, 3 motor. Kung sa pwesto ni Diwata nasa 150, talaga mapapansin, mas uunahin silang i-reker or uunahin silang i-clearing. Kaya hindi siguro 100% nasabing ginigipit siya o na dahil siya lang yung tinatarget. Nagkakataon lang talaga na mas maraming kumakain sa kanya. Kaya siya yung pakiramdam niya, napag-iinitan siya. Pero ang pinaka-reason talaga doon is talagang nagiging obstruction talaga yung pwesto niya dahil nga siyempre nasa kalsada lang siya tapos doon nakaparada daanan din ng sasakyan yun, talagang mapapansin yun. Kaya tuloy pa rin ang kanyang negosyo. Pero bukod sa usapin ng permit to operate, hinaharap din ngayon ni Diwata ang isang lumutang na kaso noon pang 2018 na slight physical injury. So isa pa yan na kung kailan kumbaga parang nagpipik na yung yung kasikatan niya, biglang lumabas yung warrant na yan na nakalimutan niya na. Kasi real talk, kapag talagang halimbawa wala ka talagang, hindi ka pa sikat, so hindi ka masyadong mapapansin.
tungkol sa, lalo na kung nakalimutan mo meron ka palang kinakarap na kinakaso, hindi mo na masyadong papansinin niya. Siyempre, lalo na ang alam niya na na areglo niya na or nagkaayos na sila, hindi niya alam na nagpursue pala yung kaso. So, hindi, kumbaga parang nawala na sa niya yun, sa radar niya, na meron pala siyang kinakarap na kaso na gano'n. Pero yun nga, still, pa rin naman yun, na talagang gumagana pa rin yung warrant na yun. So, nagkataon lang talaga na na-serve lang yun dahil nakilala na siya. So, doon nakita ka agad kung nasaan siya, kaya yun sinerve yung warrant. So hindi yung parte ng panggigipit sa kanya, nagkataon lang talaga, siguro coincidence. So sa mga nagsasabi na panggigipit yung ginawa sa kanyang yun, hindi po, nagkataon lang talagang meron siyang existing warrant of arrest. So mamaya ipaliliwanag po rito kung bakit ganun yung nangyari. Pasay Police, nag-ugat ang reklamo sa paghahampas ni Diwata ng walis tingting na nagdulot ng sugat sa complainant. Nakapagpiyansa naman ng 3,000 piso si Diwata, kaya siya pansamantalang pinalaya. Sa sunod-sunod na pagsubok kay Diwata, harassment nga bang may tuturing ang nangyari sa kanya o may paglabag siya sa batas na kailangang harapin? At para tulungan tayong alamin ang legal na aspeto ng sitwasyon ni Diwata, makakasama natin ang resident morning lawyer na si Attorney Buko de la Cruz. Attorney, good morning. Good morning. So dito ay paliliwanag po ng isang abogado para mas maintindihan po natin na hindi talaga panggigipit yung ginagawa kay Diwata. Nagkataon lang talaga na merong kailangang sundin na batas sa pagtitinda, doon sa nangyari sa warrant. So ipaliliwanag dito ng isang abogado kung bakit ganun na nangyari. Happy Monday. Happy Monday. Ito, attorney, nakita naman natin sa report. Ilang beses na nga nasita si Diwata sa clearing operations. Ano ba talaga yung paglabag na ginawa niya? At talaga bang pwede siyang ipasara ng LGU kung hindi nga siya makakapag-comply doon sa binigay na palugit sa kanya? Tandaan po natin na ang kalsada ay hindi po pwedeng pwestohan ng kahit sino. No? It's beyond the commerce of man. Hindi siya pwedeng gawing negosyo. Kalsada yan eh. Ang tawag sa kanila ay sidewalk or ambulant vendors. Sa ilalim ng batas, kailangan magrehistro sila sa LGU. At kung sila ay ambulant, dapat nagmo-move sila from one place to the other. Ang nangyari... So yun pala. So kinukonsider na ambulant vendor pa rin si Diwata nung time na yun. So kailangan nagmo-move yung pwesto niya, hindi dapat nakastagnant. So kaya ganun yung nangyayari dahil siyempre nga sabi ko nga kanina, nagkataon lang na dumami na yung parokyano niya, dumadami yung mga nakapark doon sa kalsada. Kaya siya nasisita kasi nga bawal talaga dapat na doon na may naka-obstruction. Kaya nga 'di ba yung iba diyan nire-reser. So nagkataon lang na talagang obstruction niya at marami nakaparada. Talagang nasisita siya ng clearing operation. Sa kanya, pinuwestohan niya ang isang public place. So, ang hinihingi lang ng LGU, mag-register ka sa amin. Tapos, may ordinansa kasi na nagre-regulate ng mga sidewalk vendors. So, I think yun yung hindi niya nagawa. Akala niya itong pwesto. So, yun. Di-require pala sila na kailangan iparehistro or magkaroon siya ng lisensya sa pagtitinda kasi ordinance yan sa LGU nila na kailangan nakarehistro yung mga ambulant vendor. So yun yung kulang niya nung time na yun, kaya lagi siyang nabibisita ng clearing operation. Siyempre hindi lang naman siya, pero siya lang yung nagiging mas target dahil nga mas marami yung kumakain sa kanya. So mas maraming nakaparadang sasakyan o motor doon sa pwesto niya. Hindi kagaya ng ibang nagtitinda ng pares din doon o ibang tindahan doon na halos kukunti lang yung kumakain kasi nga napunta kay Diwata lahat eh. Dahil nga naging sikat. So yung ibang paresan doon o ibang kainan doon, hindi masyadong dinudumog, kaya hindi masyadong napapansin na clearing operation. Kaya hindi yung masasabing harassment, nagkataon lang talaga. Ito, kalsada, pwede ng pwestohan. Bawal po kasi yun sa ilalim ng batas. So tama po, pwede po siyang paalisin kung hindi siya susunod. Buti nga po binigyan ng palugit. Opo. Dahil hindi siya nag-iisa sa may maling akalang ganyan, attorney. Mabuti rin na nalilinaw para sa maraming tao. Ito, attorney, kung sakali ipasara nga si Diwata ng LGU, may karapatan ba silang kunin yung mga gamit na sa negosyo
ni Diwata, pwede bang ikumpiska? Yes po. Sa ilalim po ng batas, ang tawag dyan ay nuisance. Yung po mga nakaharang sa kalsada or obstruction. At bibigyan ka ng warning pag di ka sumunod, ay may karapatan po ang LGU na i-abate o tanggalin ang anumang nuisance sa kalsada, sidewalk, nang hindi na po kinakailangan ibalik sa iyo yung kinuha. Dahil ang tawag sa kanila ay obstruction. So, i-destroy. So yun, nasa batas naman pala yan na may karapatang kumpiskahin yung gamit. Kaya nga, yung sinasabi ng iba na bakit kailangan para kunin yung gamit, kailangan pang sirain. So talagang nakalagay pala sa batas yon na may karapatan ng gobyerno or yung LGU na gawin yung bagay na yun. Kasi nga nakasaad sa batas para nga hindi na ulitin. So yun, binibigyan naman pala ng warning. So yun, tuloy natin. Po ito, itatapon po. Kaya nga ho magandang binigyan siya ng palugit para magkusa siyang magtanggal ng mga obstruction. Ayun, so linawin lang natin, attorney, kailangan may warning. May prior Unang notice po dapat. warning, okay. Hindi pwedeng biglain. Yes po. Okay. Attorney, ito punta naman tayo doon sa lumutang na kaso ni Diwata noong 2018 pa.